malinaw na ang pagpunta dyan nila Atty. Butuyan, yung Rara Boys and Girls na hinakot nila at pinunduhan nila Marcos at Romualdez, bahagi po yan ng props o gamit para lalo pang lumakas ang entablado ng propaganda nila at the international level. Pero nasagot din po ng contra-political statements kahapon doon sa naging unang araw ng pagpapahayag ng legal defense team ni Pangulong Rodrigo Duterte. At yon ay naipakita na paano maging crimes against humanity ito, a simple review lang sa korte sa Pilipinas at pagpapakita kung mayroon mang excesses na nangyari during police operations na sinasabi, mga pagpapahayag ng kabutihan, yun naman pala ay batbat ng mga kabaluktutan dahil nailalantad po na isa siyang political mercenary operating in behalf of Marcos and Romualdez. Pag sinabi pong political mercenary, ikaw po ay binabayaran for hire para magsagawa ng mga pag-atake sa political opponents ng iyong principal. And for that matter, nakita naman po natin kung paano siya umakto. Itong si The Big Joke Trillanes, mga kababayan. So, tumutugma po ang pahayag ng Malacanang, no, ni Aling Claire Marites Castro at nitong ni Sunny The Big Joke Trillanes, no. Script daw lousy at ito daw ay isang pagtatangka sa pagdestabilize ng bansa, ng gobyerno at hindi para sa pagsisiwalat ng katotohanan. Unahin natin muna itong naging counter-reaction ni dating Congressman Mike Defensor sapagkat siya po ang inaakusahan ni Aling Claire Marites Castro at ni The Big Joke Trillanes na siya ang pasimuno nito ng paglalantad ng 18 former soldiers, no? Mga dating sundalo ito na nasasaksihan ng ating mga mamamayan. And in fact, isa po sa napakainit na sinusundan ngayon itong pagbubukas ng reading of formal charges and confirmation of charges dyan po sa ICC sa Netherlands laban kay Pangulong Rodrigo Duterte. Bagamat hindi po physically present si Pangulong Duterte dahil nauna na pong naglabas siya ng statement na hindi niya kinikilala at hindi siya magpapasakop sa walang batayan at walang karapatan na otoridad na sinasabi ng ICC. In short, bogus ang pagtingin ni Pangulong Duterte sa ICC. At ito naman po ay hindi na ipinilit ng ICC na siya ay require for his physical presence, mga abogado na lamang niya. Subalit naging interesado pa rin po ang mga mamamayan at ang buong mundo ay nakasaksi sa unang araw ng salpukan ng katotohanan laban sa kasinungalingan ng mga matatag at malinaw na posisyon laban sa propaganda at manipulasyon at kawalang ebidensya na gustong ihambalos ng grupo ni Marcos Jr. at ng kanyang mga tauhan na binabayaran at hinahakot, no? Pati itong mga nagkukunwaring mga pamilya ng biktima, pati na rin po ang tungkol dito sa sinasabi nating mga paggamit niya ng mga bayarang mga grupo na tagapag-atake niya laban kay Pangulong Duterte at sa mga Duterte political group sa Pilipinas. We're talking about the role of CPP, NPA, NDF, ang kanilang network of alliances, pati international network support groups na nandun din po sa Netherlands, sa Europe, at pati na po ang kanilang mga party list groups na ginagamit nila for government infiltration operations at sa kanilang mga indirect at mga tactical alliances kay Marcos at kina Romualdez. At ganoon din po ang mga politiko na kasabwat sa yellow and pink zombies nila De Lima, Ontiveros and nila Trillanes. Very interesting po ang ating pagtingin dito na nagaganap sapagkat out of the so-called and alleged 30,000 victims na ipinag-utos daw na masakirin, patayin at gawan ng karahasan ayon sa utos di umano ni Pangulong Duterte ay mayroon lamang silang 49 cases. At sa 49, 21 dyan nung panahon po na si Pangulong Duterte ay mayor pa at hindi sakop ng kanyang pagiging presidente. So paano naging extrajudicial killing
under the war against drugs ni Duterte yun, hindi pa naman siya nakakupo na bilang presidente noon at naimbestigahan niya na wala namang ebidensya noon nagpapakita na ginawa niya bilang patakaran niya at or siya ang nag-utos na pumatay ng mga taong ito na ina-allege nila laban kay Pangulong Duterte. At pangalawa, wala din pong sapat na pagpapakita na ipinag-utos niya ang 14 cases ng pagpatay out of the 30,000. Nako, 14 lang ang kaya nilang sabihin na may complainants, may ebidensya daw sila. Sa totoo lang, habang nakikinig tayo doon o na obserbahan natin, propaganda war po ang nangyayari at hindi po ebidensya. At ito po ay naging political spectacle, isang circus politika na ginamit ng ICC bilang forum sapagkat ang ICC ay kasabwat nila Marcos at Romualdez para pangialaman ang mga pangloob na usapin ng ating bansa upang lumarga ang pangkabuang direksyon ng political demolition job or political demolition campaign laban kay Pangulong Duterte. So propaganda po ang nangyari doon sa part ng mga nag-aakusa kay Pangulong Duterte. May mga pasigaw-sigaw pa sa labas na alam mong hinakot mula dito sa Pilipinas, binayaran, trained ito na mga rara boys and girls na ang nagdala doon, mga komunistang terorista din na grupo ng CPP, NPA, NDF na nakalangoy sa international network nila dyan sa CPP, NPA, NDF na international office sa Netherlands at sa kanilang network of organizations dyan na ginagamit for terrorism financing and mga pagkuha ng suporta sa abroad, no? Yan din ang ginamit nila para saluin po itong mga rara boys and girls na hinakot sa gobyerno ni Marcos upang punduhan at magsilbi kunwari na may mga demand ng mga witnesses na gustong papanagutin di umano si Pangulong Duterte. Yon pala mga hinakot din sa network ng CPP, NPA, NDF at na mga hilaw na komunista na kasabwat nila, including ang yellow and pink zombies. Kaya hinakot nila papuntang Netherlands. Alam na po natin na hindi yan nag-ambag-ambag o donation. Pinunduhan po yan ng Special Ops Fund ni Marcos Jr. at nila Romualdez. Kagaya po ng ginawa nila na pinunduhan din ng mahigit 1 bilyon ang Special Operations laban kay Pangulong Duterte, pati po ang pagkuha ng private na eroplano, illegal na pagpapadukot, ang pagmobilize ng military at police, at pati po ang pagpapakilo sa ICC na pinupunduhan at sinisponsor din po nila Marcos at nila Romualdez. Abangan po natin at lahat ng ito ay ibubulgarya ni Saldico na ang lahat ng mga pera at mga resources na ginamit upang isulong ang isang special operations of demolition laban kay Pangulong Duterte sa media, sa Congress, and even sa paggamit ng police at military, and ang pagpundo at paggamit sa ICC na parang sindikato na uri ng organisasyon rather than acting as an objective and fair and with integrity na uri ng international tribunal. Hindi po ganun ang ICC. Ang ICC po ay parang extensyon ng mga sindikato na operations ni Marcos dahil sa pera at pondo at pakinabang nagiging kasabwat, conspirator ang ICC sa mga kaganapan po ng maruming laro ng politika sa Pilipinas. Kaya ko po sinasabi na ang ICC ay naging plataforma ng propaganda and political demolition job laban kay Pangulong Duterte na ang may pakana at ang main beneficiary o nakikinabang, gobyerno ni Marcos. Una, maililihis po nila ang totoong issue sa pagiging taksil at traidor ni Marcos laban sa interes ng kanyang mamamayan nang ipinagkanulo, ibinenta nila at ipinakulong ng illegal gamit ang pondo at resources ng gobyerno, pinadukot nila si Pangulong Duterte. Pangalawa, maililihis nila ang issue ng kanilang pananagutan bilang mga masterminds, itong si Marcos at si Romualdez, sa malaganap na kaganapan po ng pandarambong at sistematiko organisadong korupsyon na ipinatupad under the administration of Marcos and Romualdez. And third, masasapawan po nila ang pagdaluyong ng very positive, very affirmative na pagtanggap ng mga mamamayang Pilipino sa naging deklarasyon
ni Vice President Sara Duterte na handa na siyang tumakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. So, nakita natin na wala talagang bit-bit na ebidensya na sapat, makatotohanan, at talaga namang may kabuluhan upang isustain at patotohanan ang inaakusa nitong mga tauhan ni Marcos na ginamit niya upang durugin at wasakin ang political camp ng mga Duterte by hitting hard sa pamamagitan ng pagtataksil at pagpapadukot laban kay Pangulong Duterte na ginawa ni Marcos. Itong mga attack dogs niya, wala talagang proof enough to substantiate kahit man ang pagpapakita na may totoong batayan na ipinag-utos ni Pangulong Duterte na gumawa ng crimes against humanity dahil sa sinasabi nilang 30,000 ang pinatay at pinag-utos na patayin sa ilalim ng War Against Drugs na programa ni Pangulong Duterte. Naku, 49 lang ang kanilang kaso na naisampa doon o mga cases na gusto nilang ipalitis sa ICC, kunwari, at out of 49, ang 21 noong mayor pa si Pangulong Duterte at ang 14 po, mga kababayan, ay noong siya ay nasa Pangulo na ng bansa. So saan ang 30,000? It was all about propaganda. Simulat sa poll pa po, ulitin ko, ang nagpalagana po ng kalokohan na mga figures ng numero na 30,000 ang pinatay at namatay sa ilalim ng War Against Drugs ni Pangulong Duterte ay ang pumalaot na sa kaluluwa ng impyerno na si Joe Masison, na siya pong tagapangulo at pinuno ng CPP, NPA, NDF na teroristang komunistang grupo. Pinaniwalaan yan at kinagat ng media at pinalaganap yan tudo-tudo ng kanyang mga alipores at tagapagsunod. Ang kanyang mga disipulo sa CPP, NPA, NDF na teroristang grupo, ginamit din nila ang media connections. Ginamit nila ang connection sa yellow and pink zombies na mga oportunistang politiko at lalo pang lumakas ang propaganda attacks nila nang nakipagsabwatan na si Marcos sa kanila at sila Romualdez upang lubusan ng durugin ang pagkakaroon nila ng pagpapalumpo o paralysis against the Duterte political camp. So kahapon, sa unang araw po ng pagkakaroon itong reading of charges and confirmation of charges bilang bahagi po ng pagbubuo ng pre-trial proceedings sa ICC, inilahad din po kahapon na hindi sa propaganda, kundi dapat sa ebidensya nakabatay ang anumang paglilitis na nasa ilalim ng batas. Pero bago pa man yan, ay iginigiit na po ni Pangulong Duterte na simulat sa poll, wala pong jurisdiction ang ICC laban sa kanya o sino mang mga Pilipino, sapagkat ito po ay wala ng treaty authority, wala na po itong kapangyarihan na igiit pa ang tratado o masasakupan pa ng ICC ang Pilipinas, sapagkat yan po noong March 2019, bogus na po ang ICC. Hindi na po tayo napapailalim pa sa Rome Statute o ICC bilang bahagi ng international treaty. Kaya tama ang posisyon na iginiit ni Pangulong Duterte na dapat hindi po siya magiging bahagi ng anumang proseso na walang jurisdiction at otoridad, walang kapangyarihan laban sa kanya. Sapagkat from the very start, illegal po ang pagkuha sa kanya, illegal po ang pagpapadukot sa kanya, at yan po ay equivalent to kidnapping. Subalit, ipinagpatuloy pa rin na gawin ito sapagkat propaganda po ang habol dito. Pag sinabi pong propaganda, hindi kailangang may ebidensya sila. Pag sinabi pong propaganda, hindi kailangan po makapagpakita ng sapat na mga batayan para manatili na matatag ang legal na basihan kung bakit ikinulong at illegal na ipinagpapatuloy pa rin ang proseso laban kay Pangulong Duterte. Because the purpose of propaganda is to create yung demolition attack para ang persepsyon at paniniwala ng publiko ng mga mamamayan ay ma-influence mo. Kaya ito ay isang influence operations sa loob mismo ng ICC. And the ICC has reduced itself na maging isang instrumento para maging plataforma ang kanyang forum and proceedings
ng propaganda attack and political demolition job laban kay Pangulong Duterte. Who benefits? Sino po ang nagbibenepisyo dito? Ang higit na nagbibenepisyo dito ay ang gobyerno ni Marcos at Romualdez, sapagkat naililihis po nila ang issue at natatabunan nila ang kanilang kriminal na pananagutan sa sumasabog na iskandalo nila sa organisado at malawakang pandarambong at pangungurakot. Trillions of pesos na nawala dahil po sa pagnanakaw at pandurobo at pangungulimbat na pinamunuan nila Marcos at nila Romualdez. So dahil sa propaganda platform at the international level na nagagamit nilang ICC, nagkakaroon ng temporary na distraction sa taong bayan at makikinig at titingnan muna nila ito ang nagaganap kay Pangulong Duterte. Kaya na malinaw na ang pagpunta dyan nila Atty. Butuyan, yung rara boys and girls na hinakot nila at pinunduhan nila Marcos at Romualdez, bahagi po yan ng props o gamit para lalo pang lumakas ang entablado ng propaganda nila at the international level. Pero nasagot din po ng contra-political statements kahapon doon sa naging unang araw ng pagpapahayag ng legal defense team ni Pangulong Rodrigo Duterte. At yon ay naipakita na paano maging crimes against humanity ito, a simple review lang sa korte sa Pilipinas at pagpapakita kung mayroon mang excesses na nangyari during police operations na sinasabi, ay hindi po yon qualifying grounds para ipagpapatuloy pa ang paglilitis kay Pangulong Duterte at illegal na pagpapakulong sa kanya, sapagkat yan po ay pwedeng gampanan na mga korte sa Pilipinas kung mayroon silang irereklamo laban sa naturang programa na tinatawag na war against drugs. Hindi po kailangan na gamitin ang propaganda at the world stage using the platform and forum of the ICC. Kung katarungan at totoong hustisya ang hanap nito mga nagpapakilala mga biktima sila, ang kanilang pamilya doon sa war against drugs ni Pangulong Rodrigo Duterte. If that was true, na bukal at dalisay ang kanilang layunin, hindi dapat propaganda ang kanilang ipinakita. Kasi nga, there are no sufficient evidence para ipakita na gumamit ng state forces and karahasan and violence and order of killing si Pangulong Duterte kung sinasabi nilang 30,000 victims ng patay o pinatay ay 49 lang ang kanilang kayang dalhin doon sa korte. 24 noon nung mayor pa siya and 14 lang nung naging presidente na siya. So paano naging crimes against humanity yun, mga kababayan? Yan ay malinaw na pagpapatotoo na ang pagtataksil na ginawa kay Pangulong Duterte, ang pag-mobilize ng mahigit 1 bilyong pesos na pondo laban sa kanya galing sa pondo at mga resources ng gobyerno, paggamit ng military at police at iba pang mga kasangkapan para wasakin ang pagkatao ni Pangulong Duterte, it was never about the issue of so-called search for justice sa mga sinasabi na naging biktima o tinamaan ng war against drugs. After all, hindi po yun ang concern, hindi po walang pakialam si Marcos at ang kanyang gobyerno, sila Romualdez, sila Rimulya, sa mga ganyang usapin. Sapagkat ang kanilang purpose ay hindi hustisya. Ang purpose nila ay kapangyarihan na hindi sila mayayanig sa patuloy na presensya ng isang Rodrigo Duterte na patuloy na lumalakas at niyayakap po ng mga mamamayang Pilipino ang uri ng kanyang pagkatao at pamumuno kahit na hindi na siya ang presidente pa ng Pilipinas. Kaya po, kahapon pa lang sa unang araw ng salpukan between those accusing former President Duterte at ang kanyang legal defense team, nakita na po na ang purpose talaga ay gumamit ng taktikang malawakang propaganda, gimmick pampolitika upang mapag-usapan at the international level itong kalagayang kinalalagyan ngayon ni Pangulong Rodrigo Duterte at hindi po nila papayagan na ma-miss out ang point na ipapahiya, dudurugin at i-demolish
ang anumang political integrity and political influence na may natitira pa kay Pangulong Rodrigo Duterte at sa kanyang mga kapanalig. Pero nagkamali sila. Mas lalo pang nailantad sa kanilang sariling laro ng propaganda at political operations. Mas lalong naipakita ang tamang posisyon na ang bogos at pakialamero at parang sindikato na ICC ay hindi para sa sinasabing hustisya at katarungan, kundi para maging kasabwat at instrumento ng pangingialam politikal sa loob ng usapin ng maruming laro ng politika sa Pilipinas na ang gumagamit ngayon sa ICC at itong mga so-called mga complainants at grupo nila mula sa hanay ng CPP, NPA, NDF, mula sa hanay ng mga hilaw na komunista, and even pati po mula sa grupo ng mga yellow and pink zombies. Lahat ng ito ay kumpas nila Marcos at Romualdez, including ang propaganda forum na ibinigay ng ICC. Ang masaklap lang, ang kalayaan, ang karapatan ni Pangulong Duterte bilang mamamayang Pilipino at ang kanyang pananaw na ang ating soberanya at ang ating dangal at integridad bilang malayang bansa ay pinagtaksilan ng bonggang-bongga ni Marcos Jr. at ginamit ang kanyang poder at kapangyarihan sa gobyerno at estado para ipagkanulo ang sariling mamamayan at lamang masunod ang kapritsyo nila na manatili sa poder at mawala ang anumang hibla ng natitira pang threat sa kanilang poder at kapangyarihan, lalo na sa pagkatao ng isang Rodrigo Duterte. Ngayon, mas lalo pang lumakas ang paninindigan at pagtitiwala ng mamamayan that indeed dapat nang palayasin itong bulok na gobyerno ni Marcos at nararapat lamang na maibalik muli ang matuwid at tunay na may integridad at may kapasidad at tamang pamumuno sa ilalim ng isa pang Duterte. None other than the Vice President, Sara Duterte. In short, nagbumirang po ang propaganda in political operations at lalo pang nailugmok ang pagkataksil ni Marcos sa katotohanang nakikita hindi lamang ng mga mamamayang Pilipino, kundi ng buong mundo. Pagbubuo ng salaysay kung saan kanila pong ipinakita na ang mga naunang inilahad mula doon sa testimonya ni Sergeant Gutesa na naging kasama din nila sa security team and assistants na mga detailed kay Ginoong Saldico nung si Saldico ay bahagi pa po ng Kongreso at ng inner circle ng sindikato nila Marcos at Romualdez sa pangungulimbat ng Kabanang Bayan. At itong 18 brave men na tinaguri ang the 18 new brave men, no, na dahil 18 sila, and we have come to know na may mga 10 pa yata na magbibigay din ng karagdagan pang mga detalye at patutuo sa mga naunang salaysay na ito. Mga kababayan, ang unang reaksyon din dito ng Malacanang nakuha natin kahapon ng buong kabastusan at walang paggalang sa mga mamamayang Pilipino na nagpahayag itong tagapagtahol ni Marcos na si Aling Claire Marites Castro. She does not deserve to be the undersecretary diyan sa Malacanang, pero dahil butangera at paringkera ang dating at pangbardagulan, kinuha siya ni Marcos at ni Lisa Araneta. Ang purpose niya para lang talaga manghataw at mangatake, hindi para magpaliwanag at magbigay ng tamang komunikasyon in behalf of the office of the President. No? Kaya naman po, sabi niya, lousy script, yun ang sinabi niya, no? At ganyan din po ang naging reaksyon, kapareho niya, ni Sunny Trillanes, no? Ni Trillanes. The big joke man Trillanes, no? Kasi isang malaking joke, isang malaking komedya itong si Trillanes na kung makaasta, akala mo siya ay napakagaling sa mga pagpapahayag ng kabutihan, yun naman pala ay batbat ng mga kabaluktutan dahil nailalantad po na isa siyang political mercenary operating in behalf of Marcos and Romualdez. Pag sinabi pong political mercenary, ikaw po ay binabayaran for hire para magsagawa ng mga pag-atake sa political opponents
ng iyong principal. And for that matter, nakita naman po natin kung paano siya umakto. Itong si The Big Joke Trillanes, mga kababayan. So, tumutugma po ang pahayag ng Malacanang, no, ni Aling Claire Marites Castro at nitong ni Sunny The Big Joke Trillanes, no. Script daw lousy at ito daw ay isang pagtatangka sa pagdestabilize ng bansa, ng gobyerno at hindi para sa pagsisiwalat ng katotohanan. Unahin natin muna itong naging counter-reaction ni dating Congressman Mike Defensor sapagkat siya po ang inaakusahan ni Aling Claire Marites Castro at ni The Big Joke Trillanes na siya ang pasimuno nito ng paglalantad ng 18 former soldiers, no? Mga dating sundalo ito na nagsilbi sa ating sandatahang lakas. At binanggit ni Congressman Mike Defensor sa isa sa naging pahayag niya din kahapon na wala man lang kalatoy-latoy ng isang matino na opisyal ang mga pahayag na ginagawa ni Aling Claire Marites Castro bilang tagapagtahol ni Marcos. Palengkera, no? Akala mo nagtitinda without insulting or putting down yung mga taga-palengke na nabubuhay sa palengke ng Marangal, no? Mga vendors, yung mga nagtitinda sa palengke. Without putting them down, ang paggamit po nitong description na palengkera kay Aling Claire Marites Castro ay dahil sa palengke po okay lang magsigaw ka eh. Magsisigaw-sigaw ka ng, oh, sibuyas, sibuyas, sibuyas. O, baboy, baboy, baboy. O, 380 ang kilo. Okay lang po yon kasi palengke po yon. Yan po ang ibig sabihin, palengkera. The way Claire Castro handles herself and leads the communication team ng presidente, parang ganun po ang style kaya tinawag siyang palengkera. Pangalawang beses po itong tinawag siya in public na palengkera ng mga matataas na may katungkulan sa gobyerno o dati may katungkulan sa gobyerno. Ang unang nagtawag po nito kay Aling Claire Marites Castro na siya ay isang palengkera at wag naman sana maging parang taga-palengke ang kanya mga estilo ng pahayag sa Office of the President ay ang dating Executive Secretary ni Marcos na si Lucas Bersamin, no? Noong panahon po na hindi pala nag-resign si dating Chief Justice ito ng Supreme Court at naging Executive Secretary ni Marcos, tinanggal pala ito at sinipa. Inunahan na ni Aling Claire Marites Castro, also known as Aling Claire Palengkera, na ipahiya si dating Executive Secretary Bersamin. Ayun, sinagot siya na maghinay-hinay ka at magunos dili ka kasi wala akong na-submit na resignation letter. At hindi ako nag-resign. So, parang palengkera ka. So, pag ginamit yung katagang palengkera, yung salitang palengkera, hindi po yun para ipababain ang pagkatao ng mga nabubuhay sa palengke, kagaya ng mga market vendors. Marangal po yan, mga kababayan. Pero yung style, yon. Yung sabi ko nga, yung ngal-ngal ka at ngawa ka ng ngawa, parang barker din. Kaya tinatawag ko siya na pambansang tagapagtahol ni Marcos, yung barker sa Cubao. O Cubao, 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 Kogyo, Kogyo, Cubao, Cubao, Cubao. Yan po ang barker. O, 10 pa, 10, 10. O, 2, usog sa kanan, usog. Ganon po ang barker. Ang palengkera naman, sibuyas, sibuyas, sibuyas. O, kamatis, 3 lang, 3 kilo na lang. Pangalawang tumawag kay Aling Claire Marites Castro, itong si Congressman Mike Defensor. Tinawag din siyang palengkera sapagkat ininsulto ni Aling Claire Marites Castro, the palengkera queen ng Malacanang, at ni Sunny The Big Joke Trillanes ang paglalantad na ginawa at pagbubuwis ng kanilang buhay o pagtataya ng kanilang buhay rather nitong mga dating sundalo ng Philippine Marines ito at Philippine Army at Army Reservists. At ang sabi pa ni Congressman Mike Defensor, instead na inaatake nyo ang mga nagpahayag at ang kanilang mga salaysay, bakit hindi nyo sagutin
ba't hindi kayo magpaliwanag? O kaya naman, mas maganda pa, harapin nyo sila sa investigation panel. Which, tama naman ang binanggit ni Congressman Mike Defensor. Why would you attack the messenger when you cannot even answer and clarify their message? Di po ba? Ang sinasabi nila, nagdi-deliver sila ng mali-maleta na mga pera, binibilang nila, sinisilid sa maleta, dahil ito ang sistema ng kalakaran ng pagiging bodigero ni Saldico in behalf sa sindikato nila ni Marcos at Romualdez. At nagdi-deliver sila doon kay Martin Romualdez, sa Forbes Park, sa McKinley Road, doon kay Marcos sa Forbes Park, sa Paway Ilocos, sa Malacanang, sa Aguado Street. And kung ano-ano pang mga delivery areas na kung saan po umaabot sa close to 900 billion pesos sa kanilang kwenta ang na-deliver nila. Wow! So tumutugma po ito sa katotohanan na sa flood control projects pa lang alone, na ginawa nilang ghost ito at ginamit nila Marcos at Romualdez na cover para magkaroon ng sistematiko at organisadong pandarambong at pangungurakot. Dahil madaling iwala at mawala ang mga flood control, pwedeng maanod ng baha pag tumaas ang tubig baha at ng ulan, pwede nang wala na. Kahit wala ka naman talagang ginawa na flood control projects. Umaabot yan sa 1.4 trillion pesos sa flood control projects pa lang na tinatawag. Ang kinulimbat at nawala. At tumutugma naman ito sa sinasabi ng mga 18 new witnesses na the 18 new brave men. No? Ang 18 matatapang na mga Ginoo na nanindigan ngayon para sa pagsisiwalat ng katotohanan para mapukaw ang mga mamamayan at ang ating gobyerno mismo ay magkaroon ng kaliwanagan kung sino talaga ang punong salaring kriminal o masterminds. Okay? So, ang isa pang challenge ni Congressman Mike Defensor kay Aling Claire da Palinquera Queen of Malacanang ay bakit hindi ka humarap sa investigasyon ng boss mo, si Marcos, at ang mga nasasangkot na ito at subukan yung banggain o kontrahin ang mga testimonya at salaysay na ito batay sa isang investigasyon like Senate Blue Ribbon Committee o kaya ay sa Kongreso, no? Na kung saan pwedeng mabuksan ang forum na ito o kaya sa panel ng ombudsman. Why not do that, mga kababayan? So malinaw na ang nais na counter message dito ni Congressman Mike Defensor, maliban sa wala ng sense of professionalism, itong si Palinquera Queen, Aling Claire Damarites Castro, dami niya ng pangalan na, may tagapagtahol, the barker pa minsan ang tawag sa kanya, itong si Sunny Boy Trillanes at si Aling Claire Marites Castro, nagsanib puwersa na. No, pareho po ang kanilang atake. Lousy daw ang script, pasimuno daw nito si Congressman Mike Defensor at ito daw ay may layunin na mag-destabilize. At hindi naman daw totoo ang mga ito. So, ano ang totoo? Ang simpleng alibay at mga pagwawalang bahala at ang tatabon-tabon na ginagawa ninyo o ang detalyado na salaysay na tumutugma sa mga pangyayari, sa mga naunang nailahad na mga salaysay like ang mga naunang inihayag nila Diskaya na pilit pinatahimik sa Senate Blue Ribbon Committee ni Ping Lacson. At sa ICI, hindi na rin sila binigyan ng pagkakataon pa na magkaroon ng malinaw na pagpapahayag. Ano ang sinasabi ninyong hindi tumutugma sa katotohanan? Ito nga ang nilalaman ng naging salaysay noon ni Sergeant Gutesa na nagpapatotoo na talagang bulto-bultuhang maleta, equivalent sa tuni-tuniladang salapi na kinulimbat at ninakaw, ang pinadeliver ni Saldico kina Marcos at Romualdez at sa iba pa. Ito rin ang sinasabi, hindi lamang nila Diskaya, nila Gutesa, kundi ito rin ang binabanggit mismo ni Ginoong Saldico sa kanyang video revelations. Ganon din po, ito rin ang inihayag nila Yusek Adrian Bersamin
na kung bakit siya lumapit kay Congressman Leandro Libeste. Ito din po ang inihayag sa mga files ni dating Undersecretary Cabral bago ito nawala o naging isang bangkay, at pati na po sa mga naglantad pa kagaya po ni Yusek Bernardo na isa din sa mga bagman operator sa DPWH na hawak ni dating DPWH Secretary itong Kulukoy na si Bunuan. Lahat ng mga binabanggit nitong 18 new witnesses, yung 18 matatapang at maginoong mga nagsalaysay na ito na dating mga sundalo, tumutugma sa naunang mga salaysay. Yun ang punto ni Congressman Mike Defensor. Regardless kung tumulong man o hindi sina Congressman Mike Defensor, that's not the point. That's no longer important kung sinong tumulong para maglantad ng kanilang salaysay ito mga 18 new witnesses. O bakit nyo binibigyan ng malisyusong atake? Halimbawa, may mga pahayag pa si Trillanes at si Aling Claire Martes Castro na na-trace na daw nila ang mga sasakyan na ginamit ay mga sasakyan na nakarehistro, ang isa sa pamilya ni Congressman Mike Defensor. So what? Kung nakarehistro, so what kung sasakyan yun na konektado kay Congressman Mike Defensor? Ano ngayon? Will that diminish? Will that eliminate the weight of the testimony ng mga new 18 witnesses? Hindi. Sapagkat hindi nyo sinasagot ang punto at mayor na layunin kung bakit may salaysay sila. The message was very clear. Their messages were clear. Nag-deliver sila kay Marcos, nag-deliver sila kay Romualdez, at sa iba pa mga opisyal ng gobyerno at mga kongresista na mga nasasangkot, no? Pati sa mga komunistang terorista sa panahon na si Saldico ay siya ang nagsisilbing budigero at distributor ng partidahan sa kinulimbat at kinurakot na pera. And these are facts na na-establish hindi lamang ng 18 witnesses na ito, kundi even doon sa iba pang nagsalaysay na nabanggit ko kanina. So, ibig sabihin nito mga kababayan, ang reaksyon na ipinakita ng Malacanang sa pamamagitan ng kanilang palengkera queen ng Malacanang na hindi na lang simpleng tagapagtahol, kundi pati na ang big joke political mercenary nila na si Trillanes tumutugma ngayon sa approach nila na ignore, counter-attack, and then blame. Yun ang kanilang taktika. Ibaliwala nila, hindi nila sasagutin ang totoong mensahe dahil wala naman silang maisagot sa katotohanan ng mga revelation of facts and information. And then, mag-counter-attack sila, personality attack, at hindi nila sasagutin ang totoong issue, and then, i-blame nila. No? Kaya yun ang counter-attack, shift the blame, and create another narrative para hilain ang atensyon ng tao doon sa main issue kung bakit may mga salaysay na lumalabas kagaya nito. Mabuti na lang po, matalas din po ang pag-iisip nito ni Congressman Mike Defensor at sinagot ng direkta. Hindi ito kapareho ng sinasabi ninyong peke na testimonya noon sa Senado, yung Ador Mawanay case na later on nag-retract siya dahil ginamit siya daw ng ISAF o ng Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines at nila First Gentleman Mike Arroyo tungkol sa atake noon kay Senator Ping Lacson, no? That was 25 years ago or 23 years ago pa. Sabi ni Congressman Mike Defensor, hindi ito kapareho doon. Ito direkta ang kaalaman batay sa direktang partisipasyon sa operations ng sindikato, partikular sa pag-distribute nila at pag-safekeep at pagbodega hanggang sa makaabot at may deliver nila ang partida ng bilyon-bilyon na mga pera na ninakaw mula sa kabanang bayan at pinalusot kunwari na may flood control projects at iba pang mga kalokohan at katarantaduhan sa mga proyekto ng gobyerno na pinagkakitaan
Dahil yun po ang ipinag-utos ni Marcos at Romualdez kay Saldico. Ayon sa mga salaysay mismo ni Saldico, hindi niya magagawa yon. Totoo naman na siya ang magmaniobra for almost close to 1 trillion pesos. Close to 1 trillion pesos, no? Tumataginting na 1 trillion pesos halos ang dinorobo at pinartida. Hindi kakayanan ni Saldico yun, magagawa niya na siya lang. At ang mga pagkakataon ay tumutugma naman sa kanyang pagpapaliwanag dahil ito ay ginamit sa impeachment ni Vice President Sara Duterte para gamitin sa panunuhol. Dahil nga binulgar na rin mismo ni Congressman Toby Chanco na ang asawa ni Congressman Toby Chanco mismo ay magpinsan yan sa kay Marcos Jr. at kina Romualdez. Kasi Romualdez ang napangasawa ni Congressman Toby Chanco. Close yan sila. Binabanggit ni Congressman Toby Chanco na si Martin Romualdez ang pasimuno ng katarantaduhan sa budget. Pero syempre, short kapos yun. Hindi naman gagawin ni Romualdez yun na siya lang. May basbas at may konsente at may pakikipagkuntsabahan yon kay Marcos. Yun ang hindi lang dinugtong ni Congressman Toby Chanco. Pero binanggit niya na may nagkaroon ng panunuhol ng mga 209 billion pesos. Ang ginamit na pondo in the disguise na mayroon pong FLR for later release. Kasi wala pang budget noon. January sila nag-operate hanggang unang linggo ng Pebrero last year para suhulan ang mga buaya na mga kongresista na pipirma doon sa binaloktot at binulok na impeachment complaint nila laban kay Sara Duterte, which eventually was dismissed as basura by the Supreme Court at hindi pinatulan ng Senado. Yan po ay tumutugma dito kung bakit nag-move ng napakalaking mga pera during those months, pati po sa eleksyon sa 2025 May, mga kababayan. Ginamit din po ito upang subukang i-manipulate ang elections at ang kampanya gamit ang pinagnakawan na pera, mga pera na kinurakot at kinulimbat mula sa kaban ng bayan. Ito rin po mga panahon ng deliveries. Kaya tama po ang binabanggit ni Congressman Mike Defensor at ng iba pang mga sektor ngayon na nananawagan sa Senate Blue Ribbon Committee na i-extend at i-expand ang investigasyon. Dahil mayroong mga buhay na witnesses na magpapatotoo, including po itong nag-leak na Adrian Bersamin files na itinuturo din po ito na bagman runner ni Marcos at tagasalo ng mga deliveries. At ng iba pang mga personalidad na ngayon, pati ang Cabral files ay dapat mabuksan na rin na mayroong hawak din si Congressman Leandro Leveste. Subalit, instead na yan ang gawin at harapin ang katotohanan, si Marcos po inutusan niya ang kanyang mga attack dogs. Itong Palingkera Queen ng Malacanang na kanyang tagapagtahol at itong kanilang favorite, the Big Joke Trillanes for political mercenary operations na bumira at umatake, hindi para magpaliwanag at harapin ang katotohanan. Duwag. Mga duwag po ito, kagaya ni Marcos at ni Romualdez, mga duwag nagtatago sa palda ng kanyang tagapagtahol at Palingkera Queen na siyang humarap para magkaroon ng balasubas at katarantaduhang pahayag at magkaroon ng attack dog sa katauhan nila Trillanes. Yan ang malinaw na ginagawa ngayon ni Marcos. Pero may katapusan yan. Hindi man forever po yan, mga kababayan. There will always be a time for the people to stand up collectively at palalayasin ito, si Marcos Jr. at ang kanyang gobyerno sa kapangyarihan ng taong bayan sa mapayapang pamamaraan pero kolektibo at sama-samang kumikilos. At yan din po ang mangyayari sa Palingkera Queen at tagapagtahol niya na si Aling Claire Marites Castro at ito kay Sunny the Big Joke Trillanes. Hahatulan sila ng paghuhukom ng mga mamamayang Pilipino na pilit nilang pinagtataksilan sa patuloy na pagtatabon-tabon at paglilihis ng katotohanan mula sa totoong kriminal na pananagutan nila Marcos at Romualdez bilang mga masterminds sa pagpapatupad ng organisado, sistematiko at malawakang pandarambong at pagnanakaw sa kaban ng bayan.